Mapagpalang araw po sa ating lahat at sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatid natin sa Cebu, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Panay. Magandang araw at sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, sa China, Australia, Canada at US. Magandang araw po sa ating lahat. Nasa ano na po tayo? Ako na naman magbasa, Brother Rex. Nasa Exodus chapter 10 na po tayo. Ito po yung sinasabi sa verse 1. Sinabi ni Aba kay Moses, pumunta ka sa Paraon. Pinagmatigas ko ang kanyang kalooban at ang kanyang tauhan para maipakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Ginawa ko ang kababalaghang ito upang masabi ninyo sa inyong mga anak at apo kung paano ko ipinakita sa mga Ehipsyo ang aking kapangyarihan at sa gayoy kikilalanin ninyong lahat na ako si Aba Yahweh. Amen. Okay. Ito na siguro yung pangpitong salot. Kawalo? Pangwalo siguro. Okay. Pangwalong salot na yung mga dulon. Dulon. Napakamahalagang punto po dito, yung talagang pinatigas ng alahayam yung puso ni Paraon. Talagang sinadya yung patigas para maiukit talaga sa kasaysayan na walang ibang alahayam na dapat sambahin. Yun lang ang alahayam sa mga Hebreo, alahayam ng mga ating ninuno na sina Abraham. Kaya napakalaking po ito na dapat kilalanin sa buong bansa, sa buong Ehipto na iisa lamang ang alahayam na may likha sa langit at sa lupa at walang ibang sambahin. Yun lamang ang Elohim ng mga Hebreo. At dito din po hanggang sa mga kaanakan ng mga Israelita, mapag-usapan o maikwento ang mga kaganapan na ginawa ng alahayam doon sa Ehipto. Kaya ganun din ang pabor sa mga Israelita. At isa dito, Brother Rex, ang napapansin ko, sadyang pinamatigas nga, at upang ito'y maitala sa kasaysayan at maikwento. Maikwento ng mga ninuno, sabihin natin sa ating maikwento ng mga ama doon sa kanilang mga anak, ang kaganapang ito upang katakutan, upang kikilalanin at irespeto ang Elohim. Kaya't ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Dito sa verse 3, ang sinabi, pumunta sa Paraon sina Moses at Aaron at sinabi, ito ang pinasasabi ni Aba, hanggang kailan ka ba magmatigas? Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi mo pa sila pinayagan, bukas na bukas din ay magpapadala ako na makapal na mga balang sa inyong bansa. Mapupuno nito ang buong Ehipto, kaya't wala kang makikita kundi balang. Ubusin nito ang lahat ng hindi nasira sa pagulan, ang malalaking tipak ng yelo, pati ang mga punong kahoy. Papasukin ng mga ito ang iyong palasyo at ang bahay ng iyong mga tauhan at ang mga nasasakupan. At ang salot na ito ay higit na matindi kaysa alinmang salot ng balang na naranasan ng inyong ninuno. Pagkasabi nito'y umalis si Moses. Okay, yada. Kung papansinin po natin yung mga salot na ibinigay ng alahayam ay patindi ng patindi. Kaya habang tumitigas itong si Paraon ay tumitindi rin yung kanyang naranasan o kanilang mga pagsubok na pinagdaanan. Kaya gusto ng Aba ba na sa little by little na ma-realize ng mga tao sa Ehipto na wala talagang ibang alahayam. Hindi sila dineretso na patayin. Hindi stepping stone na yung una medyo
hindi gaano hanggang lumalala. Kaya pagdating talaga ng panahon, dapat kumikilala ang bawat isa na wala talagang alahayam. Kumbaga sa nakikita natin dito, Brother Rex, ang mga sabihin nating mga sumpa ba yan o Salot. mga salot na dumating ay hindi yan pang ano sa Elohim, kundi yan ay pagpapaalala na siya ang Elohim dapat nating kilalanin. Kaya pala likas sa atin mga tao na pag may dumarating na salot, may dumarating na trahedya, napapaisip kaagad, Elohim, ano bang nangyari? Patawarin nyo kami. Ang laki ng kasalanan. Naalala ang mga kasalanan, pag dumating yung lindol, bagyo, dumating yung basta, mga ganong mga pangyayari. Ang tao ay napapaisip sa Elohim. Kaya tama ba? Oh, tama. Yan po ang reality ng mga nakikita natin. Reality po yan na pag ang tao nasa kahirapan, nahaharap sa trahedya, nahaharap sa hindi mabuting sitwasyon, saka pa naaalala ang Elohim. Tama. Kaya sinabi ng Elohim dito na pag hindi papayagan, patinding-patindi ang ibibigay na parusa o ibibigay na sumpa. Kaya sinabi sa verse 7, sinabi sa Paraon ng kanyang mga tauhan, hanggang kailan pa kaya tayo guguluhin ang taong ito? Payagan na ninyo silang umalis upang sumamba sa Elohim nilang si Yahweh. Hindi ba ninyo nakikitang nawawasak na ang buong Ehipto? Kaya ipinasundo ng Paraon sina Moses at Aaron. Sinabi niya, kung papayagan ko kayong umalis upang sumamba kay Yahweh, sino-sino ang inyong isasama? Sumagot si Moses, lahat po kami. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Dadalhin din naming lahat ang aming mga tupa, kambing at mga baka. Kailangan pong kasama lahat sapagkat ipagpipista namin si Aba Yahweh. Okay, yada. Kung papansinin natin, itong si Paraon ay unti-unti nang lumalambot yung puso niya. At sa palagay niya, parang mabigat na talaga kung tigilan pa itong mga Israelita na makalabas. Kaya nagtanong siya kung sino ang papalabasin. Yung mga lalaki lang ba? O yung babae lang ba nga pwede makalabas? Pero sinabi ni Moses na Lahat? Kundi lahat, pati yung kanilang mga hayop, yung kanilang pagmamayari, Pull out. dadalhin talaga nila. At ang pinaka rason ni Moses ay magsamba sila sa alahayam at gagawa ng kapistahan o kasaulugan kasama ang kanilang mga anak. Importante pala kapag dadalo tayo sa mga kapistahan ng alahayam, hindi pwede na yung Tayo lang kasi. tayo yung mga bata. Kasi iwanan ano yung mga natin sa bata? bahay. Ano yung mga bata Samok. Samok kung sa Tagalog, ano yan? Nabasa ko samok. Maliwalas Makulit. sa makulit at parang ano ba yan sa Tagalog? Yung Distract. makaka-distract sa iwan na yung mga bata. Pero kung ating papansinin dito, sabi ni Moses, hindi, mula pinakabatanda hanggang pinakabata, kailangang magsasama at yung mga hayupan dahil kami po ay magpipista sa alahayam. Ito na naman yung line na makikita natin, Brother Rex, na wala pang Torah. Pero bakit nakapag-isip si Moses na mayroong pista? Bakit may ideya siya sa pista, sa pagsamba? Ito na naman yung isang palaisipan na idea, mga kapatid, kung saan nakakakuha ng idea si Moses patungkol sa pista. Kung magsamba sa Elohim, mayroong kasayahan, mayroong pista. Sa pagsamba, mayroong salo-salo, kasi nag-aano ng hayop. So, ito na naman, pangalawa na ito, Brother Rex, na linya na kung saan kung ating mai-analyze po natin, mga kapatid, ay
makapag-ano po tayo, makapag-isip po tayo na yung idea niya ay mula doon sa kanyang biyanan, na kung saan isang pare gumagawa ng seremonyas at sumasamba sa Elohim ng mga Hebreo. Dahil po si Jethro po ay isang Midian priest, isang pare ng Midian, at alam natin ang Midian ay mga Hebreo at anak yan ni Abraham kay Ketura. Kaya kung ating i-analyze bakit may idea siya ganitong pagsagot, biro ay wag naman sabihin na ano lang, patsamba lang yan kay Moses. Pangalawa na to. Kanina sabi niya ano yun, ano yung maghahandog. So ngayon magpipista. So mayroon palang practices na nagpapatuloy na nakikita niya, at walang iba po doon na ating makokonekta kung hindi kay Jethro na kanyang biyanan, dahil siya po ay nanahan kaya sa lugar ng mga Midian, dahil siya po ay nakapunta doon at nakapag-asawa sa isa sa mga anak ni Jethro. Okay. Kaya anong verse na ko? 10, verse 10. Sinabi ng Paraon, tawagin na ninyo si Yahweh. Hindi ko papayagang isama ninyo ang inyong mga asawa at mga anak. Maliwanag na may binabalak kayong masama. Hindi ako papayag na isama ninyo ang lahat. Kayo lang mga lalaki ang umalis upang sumamba sa inyong Yahweh or kay Aba. Yahweh ito, kay pakikilala. Kung iyan ang gusto ninyo, pagkasabi nito'y pinagtabuyan sila ng Paraon. Okay. Kung papansinin natin, sino namang matinong tao na aalis, iiwan ang kanyang pamilya? Narado talagang hindi papayag yung mga Israelita na aalis at tapos iiwan nila ang kanilang mga asawa at mga anak. Puso talaga itong si Paraon. Kasi alam ni Paraon na hindi makakatiis. At pinairal din niya yung batas, Brother Rex, na kung saan ikaw ay alipin. Nasa Torah to . At ito yung alam natin na umiiral na kultura noon, na kung ikaw ay alipin, example, alipin ka, tapos nabili ka ng nabili ka ng amo mo, nakabili sa'yo, property ka na niya. Kung ikaw ay lalaya na, iiwan mo yung pamilya mo doon sa amo mo, sa nakabili sa'yo. So, kung titingnan natin, pinairal ni Paraon ang cultural na pamamaraan na kung saan binili na kayo kasi alipin . Pero ngunit kung papansinin natin, yung simula talaga, si Joseph ay hindi alipin. Doon siya kasi sa simula, hindi naman sila pumunta doon para maging alipin. Pumunta sila doon dahil kilala si Joseph bilang nangangasiwa, sikan Paraon or pangalawa kay Paraon. So hindi oobra. Hindi oobra ang ang rason ni Paraon dito. Kung titingnan natin sa kultura, bagsak dahil illegal ang kanilang pagtaptar na alipin sa mga Israelita. Tama, illegal talaga. Illegal yung ginagawa ng mga Ehipto na sila ay ginawang alipin. Dahil hindi naman yon ang simulain doon nung sila'y nandoon. So, totally ngayon nakikita natin na illegal yon. Illegal ang kanilang ginagawa. So, ang pagpapalaya sa Elohim, legal din. Legal din dahil tunay nga na pangangabuso. At dito po natin ngayon dahil illegal pala yung pagtratar nila na alipin. Kaya dapat lang na mayroong sahod. Kaya nung paalis na sila, mayroong nadala. Dahil tatalakayin natin yan pagdating natin sa puntong yan. Okay. Verse 14 na tayo. Verse 13. Itinaas nga ni Moses ang kanyang tungkod, maghapot magdamag, na
ihip ni Yahwa sa buong Ehipto ang hangin mula sa silangan. Kinaumagahan, tangay na ng hangin ang makapal na balang, at ito'y dumagsa sa buong Ehipto. Kailan may hindi nagkaroon ng ganong karaming balang sa lupaing ito, at hindi na magkakaroon pang muli. Nangitim ang lupa sa dami ng balang, inubos ng mga ito ang lahat ng halaman, pati ang mga bunga ng kahoy na hindi nasisira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Walang halaman o punong kahoy na naiwang may dahon sa buong lupain. Daling-daling ipinatawag ng paraon sina Moses at Aaron. Sinabi niya, nagkasala ako kay Yahwa na inyong Elohim. Gayon din sa inyo, patawarin ninyo ako, at pinakiusap kong ipanalangin ninyo kay Yahwa na alisin na sa akin ang nakamamatay na parusang ito. Iniwan ni Moses ang paraon at siya'y nanalangin. Binago naman ni Yahwa ang takbo ng hangin. Pinaihip niya ang malakas na hangin mula sa kanluran at tinaglay nito ang lahat ng balang at papunta sa dagat na pula. Isamay walang natira sa Ehipto, ngunit pinagmatigas ni Yahwa ang paraon. Hindi nito pinayagang umalis ang mga Israelita. Okay. Yung paggawa pala ng alahayam sa mga salot, parang napakadali lang parang gawin sa alahayam at wala talagang imposible sa kanya. Kaya habang tumatagal talaga, lalong nahihirapan, lalong nagtitiis ang mga Egyptyo dahil sa katigasan ng paraon. At may isa akong napapansin dito, Brother Rex, na nakikita ko ba? Na may gustong ipahiwatig ang Elohim sa mga Gentiles. Na dapat, sa mga kaganapan, una, dapat irespeto ang Elohim. Pangalawa, yung lingkod ng Elohim. Tama. Ano? Oo. Kasi, pwede naman sabihin ng Elohim na, sige, nagsisi na kayo, itigil ko to. Pero bakit kailangan pang gumawa si Moses ng hakbang na manalangin siya at bago titigil? Kumbaga, ipinakita ng Elohim sa mga Gentiles, sa mga tao, na kung ang isang lingkod na tapat ay mananalangin, ito'y kanyang diringgin, pakikinggan. Kumbaga, nasa kanya ang, sabihin natin, switch, upang ang Elohim ay makikinig. Pinakita, kumbaga, sa kaparaanan ito, tinuruan tayo, o tinuruan ang lahat ng tao na irespeto. Unang-una ang Elohim, pangalawa ang lingkod ng Elohim na nagsasalita. Tama. Yan na. Kaya totoo pala talaga yung nakasulat na dakog kahimuan ang pag-ampo sa taong matarong. Kaya pala nasabi ni Solomon yun. Malaking magagawa ang pagdarasal, pananalangin ng isang taong matuwid. Okay. Dahil pala dito. Okay. At kung makikita mo, Brother Rex, dito, pag tormented talaga itong si Paraon dahil gustuhin man niyang palayain ang mga Israelita, ngunit patitigasin ang kanyang puso, hindi naman niya papalayain. Pero pag hindi naman pinatigas ang kanyang puso, nakikita niya yung paghihirap ng mga Ehipsyo, awang-awa siya. Kaya gusto niyang palayain, nagsisisi na ako, ngunit papatigasin na naman. So, ipinakita din dito ng Elohim na kayang-kaya niyang kontrolin ang tao. Ito po yung mga aral na ating nakikita at mapupulot dito. Pinakita ng Elohim na kaya niyang kontrolin ang tao. Amen. Okay, verse 21. Sinabi ni Yahwa kay Moses, iunat mo pataas ang iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Ehipto. Ganun nga ang ginawa ni Moses at nagdilim ang buong lupain sa loob ng 3 araw.
hindi magkakakitaan ang mga tao sa buong Ehipto. Kaya't walang taong umalis sa kanyang kinaroroonan sa loob ng 3 araw. Madilim na madilim sa buong Ehipto maliban sa tirahan ng mga Israelita. Tinawag ng paraon si Moses, sinabi niya, makakaalis na kayo upang sumamba kay Yahweh. Maaari ninyong isama ang inyong mga pamilya. Ngunit iiwan ninyo ang lahat ng tupa, kambing at baka. Ayan na naman. Sumagot si Moses, hindi po maaari. Kailangang bigyan ninyo kami ng mga hayop na ihahandog namin kay Aba Yahweh na aming Elohim. Kaya kailangan dalhin din namin ang lahat naming hayop at wala ni isa mang maiwan sapagkat pipiliin pa namin sa mga ito ang ihahandog namin kay Yahweh. At hindi namin malalaman kung alin ang ihahandog namin sa Kanya hanggang hindi kami dumarating sa lugar na pagdarausan namin ng pagsamba. Pinagmatigas pa rin ni Yahweh ang paraon. Ayaw naman niyang paalisin ang mga Israelita. Sinabi niya kay Moses, lumayas ka na at huwag ka nang magpapakita sa akin. Ipapatay kita kapag nakita ko ang pagmumukha mo. Masunod ang gusto ninyo, sagot ni Moses, hindi mo na ako muling makikita. Okay, yada. Ito na ang pangsyam na salot na binigay ng Alhayam sa mga Egyptian, ang kadiliman. Okay. Asa ba yan? Sa mga taga-Ehipto, umabot ng 3 araw yung kadiliman. Grabe. Ngunit doon sa Goshen ay maliwanag. Maliwanag. Imagine natin yung lugar, ng buong lugar, tapos isang barangay lang, maliwanag. Grabe ka special. At ang pinagtataka ko, Brother Rex, bakit sabi hindi makakaalis sa kanilang kinatatayuan or kanilang, sabihin na natin kung saan sila naroroon. Bakit ba? Wala ba silang ilaw noon? Meron naman siguro. Siguro, interpretation na ito. Kumbaga, dahil puro kadiliman, walang magawang trabaho. Yan po siguro ang pakangintindi. Kasi pag kadiliman, mayroon namang solusyon. O kung lalakad lang at pupunta, mayroon mang mga suga, mayroong mga ilawan. So, ang pinupunto dito ay wala silang magawang trabaho. Dahil 3 araw ang kadiliman, walang nagpapakitang araw. At napakalaking kababalagan ang nagaganap. Kaya ito, unti-unti nang lumalambot yung puso ni Paraon. Kaya pinayagan na niyang umalis ang mga bata at yung kanilang asawa. Ngunit maiiwan ang kanilang mga kahayupan. Tapos anong gagawin nila doon sa Ehipto? Sa labas? Anong kakainin nila kung wala silang mga hayop? Anong gagawin lang hanap buhay? Kaya ginamitan talaga ni Paraon lahat ng kanyang kamarunong. Yung wise niya, wise. Pero kung titingnan natin, sabi niya, basta, di ba yung una sabi niya, umalis kayo dito pero maiwan yung mga anak ninyo. Sabi, hindi pwede. Ngayon sabi niya, umalis na kayong lahat, dalhin yung pamilya ninyo. Ngunit maiwan yung mga tupa ninyo. Sabi ni Moses, hindi po pwede. Dahil dyan po kami pipili upang ihandog. At hindi pa namin alam kung alin ang ihandog dyan hanggat hindi kami nakarating sa pagdadarausan sa aming pagsamba. Ayun na naman yung line kung bakit may ideya si Moses na hindi basta-basta ang ihandog. Kumbaga, hindi porke maghandog, pili ka. Mayroong qualification. So, ito na naman yung idea. Makakikita natin bakit siya nagkaroon ng ganong idea. Wala pa naman ang Torah. Hindi pa man nagsisimula ang Levitical Code. So, andun talaga kay Aaron. So, ang konklusyon nito, siya talaga ay nagiging namenturan siya ni Aaron bilang pari ng Midian, pari ng Hebreo na gumagawa ng pagsamba sa Elohim ng mga Hebreo.
Kasi ang pagpapakilala, ako si Abayahawa, Elohim ng mga Hebreo. So, may pare doon sa mga Hebreo, which is Midian, si Jethro. Alam ni Jethro kung paano sambahin ang Elohim ng mga Hebreo. Di ba? Yeah. So, unti-unting lumalambot si Paraon, mga kapatid, at sabi niya, ayoko nang makikita ang pagmumukha mo dito. Pag nakita kita, papatayin kita. Kaya sabi ni Moses, masusunod. Kung ano yung hinaano mo, masusunod po. Kaya, ito po mga kapatid, ang makikita natin dito, ang aral nating makikita, na hindi lang pala lahat ng gumagawa ng offering ay mula sa Libita. Dahil nga po, kung ating na-analyze ngayon sa nakasunod-sunod na mga tinalakay natin sa ating daily bread, ang idea ni Moses ay nagmumula kay Jethro. Ayan po mga kapatid. Hindi po pala exclusive ang Libita lang ang mag-aalay sa buong Hebrews na angkan. Kundi mayroong mga ibang angkan na mayroong mga pari. Ngunit sa tribo ng Israel ay Libita lang ang inaalaw na mag-offer. Sila ang binigyan ng karapatan ng Elohim upang isagawa ang nakikita ni Moses na ginagawa doon sa lugar ng Alahayam. Kasi may sinasabi si Alahayam kay Moses, sundin mo ang ayon sa naipakita ko sa iyo. So mayroong ipinakita ang Elohim sa mga gawaing Levitical. Kaya sa journey nila at sa angka ng Israel noon, ang pinagkalooban ng pag-aalay ay ang tribe of Levi mula sa hanay ni Aaron. Ngunit kung sa mag-usap tayo tungkol sa Hebreo, marami po. Dahil isa po dyan, si Jethro, na kung saan na ating nakitaan ng paraan na pinagmulan ng mga ideya ni Moses sa pag-aalay, paghahandog, at pagpipiesta sa Elohim. Yan po mga kapatid, at abangan po natin ang kasunod dahil painit na painit po ang kwento patungkol sa paglabas ng mga Israelita sa pagkalipin sa Ehipto. Salamat sa ating lahat at magandang araw. Shalom Aleichem.